Bakit ho si Abraham ang binansagan na sa maraming mananampalataya, siya ang binansagan na ama ng mananampalataya? Yun ang unang tanong ko. Kasi po, ganito yon. Yung salitang ab, ang kahulugan ama. Oo, sige. Una po ang pangalan niya, Abram lang eh. Abram. Ano? Oo. Pero pinalitan ng Diyos ng Abraham. Ibig sabihin, ama ng maraming mga bansa. Bakit po siya binansagang ama ng mga mananampalataya? Kasi nanggaling kay Abraham ang lahing Israel. Si Abraham pinanganak niya si Isaac. Si Isaac naman pinanganak si Jacob. Si Jacob na siyang naging Israel. Yung Israel na yun ang nagkaanak ng 12 tribo ng Israel. Yun ang kauna-unahang bayan ng Diyos sa Biblia. Kaya tinawag si Abraham ama ng pananampalataya kasi yung isang bansang sumasampalataya sa Diyos sa kanya nang galing. Pwede hong magpaliwanag ng isa ka ng akin na yung magandang Sige po, sige po. Sharing naman ito, hindi naman masama eh. Oo, ganun nga. Kasi kaya ako na itanong yung bagay na yun. Ang isang nakikita kong magandang dahilan ng kung bakit siya ang naging ama ng mananampalataya. Kasi doon sa pananampalataya ng tao, na andun ang tungkol sa ugnayan ng tao sa Diyos. Ngayon, bilang ama, ang pinakamagandang nakikita ko roon, yung layunin ng Diyos sa tao. Na kung papaano na ang Diyos sa labis na pagmamahal nga niya sa tao na ayaw niya mapahamak, inihandog niya ang kanyang anak. Di ba ganun? Hanggang sa namatay nga din sa krus. Ngayon, sa tao naman, ninanais din naman niya na hindi lang siya, kundi ang anak din naman niya ay ihandog niya sa Diyos. Yung parang bigayan ng magandang kaloob sa isa't isa. Yun ang isang nakikita kong magandang dahilan. Pwede po yan. Pero gusto ko punduktukan ng kapiraso. Sige. Si Abraham po kasi, tipo ng Diyos. Sa Biblia, kung naintindihan niyo po ang mga simbolism ng Biblia, si Abraham, tipo ng Diyos, a type of God. Kaya ang Diyos tinatawag na ama ng pananampalataya. Tinatawag din si Abraham na ama ng pananampalataya. Sige, ako naman wala nang muna. Ngayon, kaya ko po sinabi si Abraham, tipo ng Diyos, kung naalala niyo yung nakasulat sa Lucas, namatay yung pulubi, namatay din yung mayaman. Yung pulubi, dinala sa sinapupunan ni Abraham. Yung namang mayaman, dinala sa Hades. Kaya doon po, sumasimboliko si Abraham sa Diyos, doon sa talata na.